scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ito, ayun. Okay, at okay naman, bumabalik siya sa kwento. Okay, magandang araw po sa atin naman. Maulan po dito sa Pasay. Dito naman po tayo sa ating balitang halian sa araw na ito. At habang tayo ay nag-ayos, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan. Okay. At sa ulo ng ating mga balita, China naglatag ng floating barrier sa West Philippine Sea ayon sa PCG. Samantala, ayon naman sa BOC, Chinese mafia nasa likod ng rice smuggling. Ayon kay Pangulong Marcos, presyo ng bigas bababa na ngayong anihan. Paano kalang alisin na college entrance fee? Minamadali. Wow. Entrance fee naman pala. Kala ko, tuition fee. Hey, sa NCR, bumubuti na ayon sa Pag-asa. 5 tulak sa Valenzuela, Caloocan, Timbog. DITC, DICT naglabas ng advisory na sa Medusa ransomware. Katiting na rollback sa petrolyo inaasahan. Sus Mariosep, ngayon pa. Okay. Sa ating mga balita, mangingistang Pinoy hinaharang pa rin. Kinundi na ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fishery and Aquatic Resources o BFAR ang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa may south portion ng Baho de Masinloc na humaharang naman sa mga Filipino fishing boat na makapasok sa Scarborough Shoal at pagkait sa kanila na mangisda doon. Ayon kay PCG, ang floating barrier ay mayroon habang 300 meter
o 300 o 300 metro ay natuklasan ng mga tauhan ng PCG at BFAR habang sakay ng BRP Dato Bangkaw nang magsagawa sila ng routine maritime patrol noong September 22 sa paligid ng Bajo de Masinloc. Napatid ng 3 rigid hull inflatable boats ng China Coast Guard ay service boat ng Chinese Maritime Militia ang naglagay ng floating barrier sa pagdating ng BFAR vessel sa paligid ng shoal. Samantala, iniulat ng mga ngisdang Pilipino na kadalas ay naglalagay ng mga floating barrier ang mga sasakyang pandagat ng CCG o ng Chinese Coast Guard sa tuwing may malalaking bilang ng mga ngisdang Pilipino ang tutungo sa lugar. Nasa 4 na barko ng Chinese Coast Guard ang nagsagawa ng 15 radio challenges para tabuhin ang barko ng BFAR at mga fishing vessel o fishing boat. Ayon kay China Coast Guard crew na ang presensya ng barko ng BFAR at ng may Filipino fisherman ay lagi sa international law at domestic laws na People's Republic of China. Tumugon naman ang BFAR. Ayon sa BFAR vessel ay sinabi nito na sila nagsasagawa ng routine patrol sa loob ng territorial Z ng Bajo de Masinloc nang mapansin ng Chinese Coast Guard na may mga media personnel ang sakay sa barko, agad itong dumistansya at umalis. Daya talaga nila. Tumugon naman ang BFAR vessel at sinabing sila ay magsasagawa ng routine patrol sa loob ng territorial sea ng Bajo de Masinloc. Nang mapansin ng Coast Guard na may mga media, umalis sila kaagad, di ba? At pinahayag naman ng PCG Commandant na CG Admiral Artemio M. Abu ang kanyang pangako na suportahan ng BFAR at iba pang ahensya ng pambansang pamahalaan sa kanilang pagsisikap na matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga mangingisdang Pilipino. Patuloy naman. Nalalaglag. Patuloy naman ang pakikipagpulong ng PCG o ng Philippine Coast Guard sa lahat ng kinaukulang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang hamong ito at itaguyod ang ating karapatang pandagat at protektahan ang ating maritime domain. Samantala, ayan, tingnan naman natin ang Chinese Mafia. Tinututukan na umano ng Bureau of Custom o BOC ang impormasyon sa isang Chinese mafia as nasa likod ng smuggling sa bigas sa bansa, dahilan ng patuloy na pagmahal nito sa merkado. Nagsagawa na ang BOC ng mga pagsalakay sa mga bodega mula Agosto at nakumpiska ng mga ito ang 236,571 smuggled na bigas sa 4 na bodega sa Bulacan, 36,000 sako ng bigas naman sa Tondo, Maynila at 20,000 sako ng bigas naman sa Bacoor, Cavite. Ayan. Nagpresenta naman ang mga may-ari ng importasyon ng mga dokumento ngunit hindi tumugma sa aktual na importasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Attorney Marlon Agaceta, Chief of Staff ng BOC, na mahirap at mahaba ang proseso para matukoy ang source ng smuggled na bigas. Karaniwan na nagtatago umano ang mga smuggler sa mga dummies at may mga ginagamit na alias. Magiging mahaba naman umano ang proseso ng pagsasampa ng kaso dahil sa mas mahigpit ngayon ang Department of Justice. Kailangan ng resonable at may mataas na tsansa ng konbiksyon ang mga kasong inihahain para nila tanggapin. Kaya mas magiging mabusisi umano ang mga abogado ng BOC sa pagkalap ng mga ebidensya para hindi masayang ang isinampang kaso. Ngayong 2023,
nakapagsampa ang BOC ng pitlang 53 na kaso laban sa 416 importers at nakumpiska ang tinatayang 612 kahalaga ng mga produkto. 612 pesos? Samantala, ayon pa kay Presidente Marcos, dahil daw sa ngayon ay panahon na ng anihan. Ayan. Ng palay, anihan po ito ng palay ha. Posibleng maramdaman ng mga publiko ang pagbaba sa presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., aasahan na magiging maayos ang supply pagkatapos ng anihan dahil mas malaki ang magiging ani ngayon ng ating mga magsasaka. Ayon pa kay Marcos na base sa tulad sa kanyang Department of Agriculture o DA, mas malaki daw ang produksyon ngayon taon ng mga magsasaka. Kaya sa palagay ng Pangulo, dahil panahon na ang anihan, kahit makikita na rin ang pagbaba ng presyo ng bilihin tungkol sa bigas. At ayon pa sa sandali mangyari umano, ito ay maaari nang bawasan at ipatupad ng kontrol na merkado ang ipinatutupad na price ceiling. Kasabay nito ay giniit din ni Marcos na maraming supply ng bigas sa bansa at hindi lamang ito na ilalabas ng tama kaya't ito ay inaayos ngayong ng gobyerno. Samantala dahil dito kaya kinailangan mo ng umanong ayusin ang sistema sa agrikultura. Simula ng pagtatanim, proseso hanggang sa distribution at retail para malaman ang mas pinahusay na produktong sektor ng mga agrikultura. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa. Honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Sa ilang mga balita pa natin, hinikayat ni Senator Francis Chis Escudero ang mga kasamahan sa Senado na madaliin ang pagpasa ng panukalang nagmamandato sa private higher education institution. Naalisin ang entrance examination fees at iba pang mga bayarin para sa mga kwalipikadong estudyante na nag-a-apply para makapasok sa kolehiyo. Sandaan lang. Sa ilalim ng Senate Bill number 2442, parang address natin ito, o ang Pre-College Entrance Act, ito yung exam lang po to. Mabibigyan ng oportunidad ang mga batang Pilipino na makakuha ng college degree
pagkataon na magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito ay dahil nakasaad sa panukala ng Hayes na obligadong i-waive ang kanilang college entrance examination fees sa mga graduating high school student na natural-born citizen. Gayon din ang mga kabila sa top 10% ng graduating class at kasama sa mga pamilyang pinagsamang kita na mababa sa poverty threshold na tinutukoy ng National Economic Development Authority or NEDA. Samantala, sa ilalim ng panukala, kwalipikado rin sa libreng entrance exam ang mga estudyante na kabilang sa pamilyang hindi kayang ibigay ang minimum basic needs tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pang pangangailangan na sertipikado ng Department of Social Welfare and Development. Inatasan din ng SB Senate Bill 2441 ang Commission on Higher Education na idetermina ang kaukulang parusa laban sa mga pribadong Hayes na hindi susunod sa naturang kautusan. Tumanggap muna tayo ng mga balita mula sa ating mga katoto sa labas ng ating himpilan. Hello po. Yes, katotong Pe o Tita Pe, una sa lahat, happy Family Week Day ngayon, no? Kita sa Castilla RP. So ngayon ay nanawagan ng Department of Health sa ating mga kababayan dahil nga sa tuloy-tuloy na pagkitaan at walang tigil, walang pugtat ay pinag-iingat tayo sa mga sakit nating fever at katotong Pe. At lalo na yung leptospirosis dahil sa mga baha. Kaya nga sinabihan ng ating mga kababayan na huwag masyadong naglalakar sa tubig na wala ka namang pupuntahan. Baka ito ay mabiktima na nasabing leptospirosis. Kasi ang dami na nabiktima nito, Tita Pe. Saka lalo na Totoo ka dyan, totoo ka. Kaya nga panawagan ng ating sa ating mga kababayan na bago lumabas ng bahay tulad ng kota kasi paparang sa kanilang mga paa. Kaya alam mo naman na ngayon ay aapaw yan, napakarumi. At hindi mo naman alam kung yan nag-iingan na galan may mapisugan. Ito naman sa mga mga kababayan natin na maglinis naman ang kanilang bahay lalo na pinaglalagaan ito ng mga marunong kapot yung mga lamok na ito yung tinatawag na stem-spring fever. So yun, talagang panawagan nito sa Pe na mag-ingat ng kababayan sa mga nasabing panawagan. At siguro para rin natin sa mga magulang, no, 'di ba? Kasamang July na ingatan din yung mga anak nila katulad nung nangyari nitong Sabado. Nagmistulang pool, no? Talagang nag-swimming ang mga bata sa baha. Ay, oo. Totoo yan. Kasi alam mo, nung bata ako na marina ko lang dyan yung mga hinuukay na construction. Buti na ko dyan dati. Nabiktima ako dyan. Buti na ko nagkagalis nga ako eh. Kailan dumi eh. Oo nga. Kaya masalanan natin yung mga magulang na huwag nilang payagan yung mga anak na napisyaw yung mga tubig na makarami. Dahil alam mo naman yan marami rin. Mga dumi, yung mga tinatawag ng mga ihi. Kasi ihi na lang ng mga daga. Oo, totoo yan. Pero mas delikado ngayon ang mga panahon kaysa nung nakapanahonan mo July. May hindi pa ganun ka di ba? Ganun ka pollution. Panahon na iba eh. Pagka, halimbawa kasi may kaibigan ako na parang may tanong doon na may sugat pala siya, nag-ronda siya. Bigla na lang siya naligas. Nakatapos siya ng nagdaga. Naitakbo namin. May arrival yun. Kaya lang, naitakbo namin na lang isa yun eh. Kaya dapat na na-inject na siya ng panlaban sa mga So yun, panawagan lang Tita Pe ng ating Department of Health na talagang sumunod lang tayo sa punto sa para hindi tayo mabiktima lang sa ating mga leptospirosis at saka dengue fever. Para sa Kakampi Online, balita talaga lang, July Budok, reporting.
Ayun. At sa pagpapatuloy ng ating report, ating mga balitaan dito, kinumpirma kahapon ng isang weather specialist ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na bumubuti at nababawasan na ang haze sa National Capital Region. Ito'y matapos na magkaroon ng matinding smog sa rehiyon noong Biyernes na ayon sa mga eksperto ay dulot ng polusyon mula sa mga sasakyan na bumabalot sa kalangitan at nagpababa sa kalidad ng hangin. Sa isang media interview, nilinaw ni Rhea Torres ng PAGASA na palagi namang present ang haze. Noong Biyernes ani ay pinalala ito ng phenomenon. Ito ang phenomenon na tinatawag na thermal inversion na naganap kapag nakulong ang mainit na hangin ang mas malamig na hangin, kabilang sa mga pollutant mula sa sasakyan at mga industriya. Maobserbahan pa rin aniya sa ngayon ang haze sa NCR ngunit hindi na ito kasing lala at nagresulta ng cancellation ng mga klase sa mga paaralan nung nakaraang Biyernes at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Hiningi din ni Torres ang mga residente ng Metro Manila na patuloy na magsuot ng kanilang face mask dahil sa patuloy na banta ng polusyon sa mga urban areas. Inaasahan naman umano nila na magkakaroon na ng mas mahusay na kalidad ng hangin sa mga susunod na araw. Ngunit posible rin aniyang magkaroon rin ng bad haze day kung magkakaroon muli ng thermal inversion. Samantala, ito na naman po tayo, nasa kote ng mga tauhan ng Valenzuela at Caloocan City, pulis ang 5 kilabot na tulak ng droga sa magkakahiwalay na by-bus operation sa naturang mga lungsod. Ayon kay Northern Police District Director Brigadier General Rizalito Gapas, na aresto sa Valenzuela ang mga suspect na tinukoy sina alias Michael, 50 years old, habang sa Caloocan ay sina alias Bodo, 39 years old, garbage collector, alias Boy, 30 years old, cellphone technician ng alias Don, 40 years old, construction worker, at isang alias Judith, 40 years old, pawang mga barangay 12 o barangay 12, Caloocan City. Ayon sa report ni Valenzuela City Police Chief Police Colonel Salvador Destura, nagsasagawa sila ng by-bus operation ng SDU-BCPS sa pangunguna ni PEMS Resty Mables sa supervision ni Police Captain Joel Madrigalejo kahapon ng umaga sa MacArthur Highway corner Aka Street, Malanday, Valenzuela City. Nakuha rito ang isang plastic sachet na naglalaman ng white crystalline substance. 5 plastic sachet na may pinaniniwalaang shabu. 500 bills, isang Honda Click 12125i at 30 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 204,000. Samantala, inireport ni Caloocan City Police Chief Colonel Ruben Lacuesta na ang pagkadakip kina alias Bodo, Boy, Dodo at Judith ay kasunod ng positibong impormasyon sa ginagawang kalakaran sa droga. Agad pumosisyon ng mga otoridad hanggang sa maisakatuparan ang transaksyon at makadakip ng 4. Nakuha sa kanilang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Samantala, nagpalabas na kahapon ang Department of Information and Communication Technology o DICT ng isang technical advisory hinggil sa Medusa ransomware para magamit na reference ang publiko ang mga ahensya ng pamahalaan. Alam ba niyo, sa naturang abiso, sinabi ng DICT na ang Medusa ransomware ay ipinapagawa
pagpapakalat sa pamamagitan ng pag-exploit sa mga publicly exposed remote desktop protocol. Maaari sa pamamagitan ng brute force attack, phishing campaign o exploitation ng mga existing vulnerabilities. Nabatid na maaaring makita ng lahat ng ahensya ng gobyerno at publiko ang technical advisory sa pamamagitan ng link na https://dict.gov.ph/ yan. Kabilangan nila sa mga naturang pamamaraan ay ang regular na monitoring ng attack surface ng organization at pagsasagawa ng port inventory sa iba't ibang sistema, pag-backup sa file, system, processes at iba pang mga digital asset sa pagpapatubad ng security information of event management system. Gayon din ang mandatory installation ng anti-malware o yung Endpoint Detection Response at XDR kung saan Extension Direct Detection and Response sa lahat ng government offices. Nila makakatulong din ang pagpatupad ng network segmentation, pagbabawal ng paggamit ng pirated software at unlicensed program sa lahat ng gobyerno o ng mga opisina ng gobyerno, lalo na ang mga ida-download mula sa internet, pag-check ng anumang kahina-hinalang email na natanggap mula sa hindi batid na address, pag-review at pag-update ng bring your own device policy ng mga gobyerno at offices. Hinihikayat ng DICT ang gobyerno o government agency na parang sa anumang technical assistance at support ay kaagad na kontakin ang National Computer Emergency Response Team ng DICT, Cyber Security Bureau sa cert/ph@dict.gov.ph. Pwede yung tawagan sa number 8920-0101, local 1708 at 2378. Tingnan natin ang balita sa labas. Hello? Sino yan? Yes, Tita Pe, kahapon ay pinagdiwang yung tinatawag na Seaman Week, yung mga migrante, no? Seaman Week. That's parteng Kalaw, Tita Pe, kung saan ay pinapurihan yung ating mga kapwa-seaman na naglalayag patungo na ibang bansa, Tita Pe. At sila ay binigyan pansin, no, na ating mga NGO, National Government Organization at lalo na ang ating Katoliko Simbahan na talagang ipinagdarasal nila itong mga seaman na napakasipag kung saan ito rin yung isang nagbibigay ng buwis sa ating pamahalaan, Tita Pe. At yun nga, maraming seaman na umaten, andun lahat yung mga kapitan ng barko at kanilang Pangulo ng Association sa mga Seamen's Association of the Philippines at yung iba pang mga uma-apply, no, ng mga seaman dyan sa may Kalaw. Kaya sabi ng ating Pangulo ng Seamen's Association na sila ay tumutulong, no, sa ating mga seaman na lalo na yung mga may problema sa ibang bansa na nagkakaroon ng tinatawag na trouble at sila yung mismo na nagbibigay ng kanilang mga lawyer, abogado para matugunan yung kanilang mga problema. So yan yung mga migranteng seaman, no, Tita Pe, na hinahangaan ng kanilang Pangulo na sana ay magkaisa ang bawat seaman of the Philippines para mapaunlad at makatulong at pagbibigay buwis sa ating pamahalaan. Lalaki update para sa Kakampi Online, Bilay Puto, Balitaan Talakayan Reporting. Oh, thank you very much. Okay, sundan natin ang report na ito. Magkakaroon ng katiting na pagbaba sa presyo ng petrolyo sa darating na Martes, bukas po ito. Ayon sa Oil Industry Source, aabutin ng 40 centavos hanggang 60 sentimo kada litro ang rollback sa presyo ng diesel. Aabutin naman 10 centavos hanggang 20 centavos kada litro ng rollback sa presyo naman ng gasolina. Katiting. Ang pagbaba na ito dulot pa umano ng 4-day
petroleum trading mula sa September 18 hanggang September 21. Ang rollback ay mga ipapatupad matapos ang 10 sunod-sunod na linggo. Taas na presyo ng gasolina at 11 sunod na linggo na taas na presyo ng diesel at kerosene. Yan ang kabuuan ng ating balita ngayong araw ng Lunes. Mag-weather update po tayo. Tingnan natin ano na ba ang ulat panahon natin sa pamamagitan ng DOST Pag-asa. Ating panahon ngayong araw ng Lunes, September 25, 2023. Sa ating latest satellite images, ito hong low pressure area na nasa may western part ng ating bansa ay patuloy ng papalayo na sa ating Philippine Air Responsibility at yung southwest monsoon, ito yung tinatawag ding hanging habagat, ang nakakapekto sa kanlurang bahagi nitong Southern Luzon at gayon din sa may Kabisayaan. Kaya inaasahan pa rin natin sa araw na ito, medyo maulap yung kalangitan at malaki yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa Mimaropa, kasama din yung sa may bahagi ho ng Cavite, Batangas at dito sa may Zambales at sa Bataan. Samantala, ito hong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung trough ho nito ay tinatawag na extension, ay inaasa natin magdadala rin ho ng maulap na kalangitan, partikular na sa may Eastern Visayas at sa may lalawigan ho ng Masbate. Kaya mapapansin ho natin yung malaking bahagi ng Kabisayaan, sa araw ho na ito, asahan ho ninyo medyo maulap pa rin yung kalangitan na mas may malaking tsansa ng mga pag-ulan. Samantala, itong bahagi ng Kamaynilaan at nalabing bahagi ng Luzon, gayon din dito sa may Mindanao, asahan ho natin medyo mainit at tanghali pa rin ang mararanasan sa araw na ito, pero sa hapon hanggang sa gabi ay posible ho yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog o mga isolated rain showers and thunderstorms. Kaya lagi po tayo mag-antabay sa mga thunderstorm advisory ng Pag-asa para malaman ho natin anong mga partikular na lugar ang maaring magkaroon ng mga pagkidlat, pagkulog. Samantala, itong dalawang low pressure area na ito ay hindi natin inaasahang maging bagyo o papasok ho ulit sa Philippine Air Responsibility para maging bagyo. Kaya sa ngayon, medyo maliit na yung chance na magkaroon pa tayo ng bagyo sa ngayong buwan ho ng September. Pero maaari pa rin ho magbago yon sa mga susunod na araw. At narito ang ating inaasahang panahon, partikular na sa may bahagi ho ng Luzon. Ang western part ho ng Luzon, yung bahagi nga ng Mimaropa, kasama yung Bataan, Zambales, Cavite at Batangas, malaki yung tsansa ng pag-ulan sa araw na ito. Habang yung nalalabing bahagi ho ng ating ng Luzon ay makararanas naman ng mainit na tanghali, habang malaki pa rin yung tsansa ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Ang agwat ng temperatura sa Lawag ay mula 26 to 32, habang sa Baguio 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao naman hanggang 33 degrees Celsius, sa bahagi ng Kamaynilaan 26 to 32 degrees Celsius, habang sa Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius, sa Legazpi naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Kalayaan Islands sa 25 to 31 degrees Celsius, sa bahagi naman ng Puerto Princesa ay hanggang 31 degrees Celsius. Makikita naman ho natin sa Kabisayaan na malaking bahagi ng Visayas ay makararanas ho ng maulap na kalangitan na mas malaking may tsansa ng mga pag-ulan dulot ho yan ng southwest monsoon at ng trough o extension itong low pressure area sa may eastern part ng ating bansa. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 26 to 31 degrees Celsius, sa may bahagi ng Cebu ay 25 to 32, habang sa Tacloban nasa 27 to 32 degrees Celsius. Samantala, malaking bahagi ho ng Mindanao ay makararanas naman ng medyo mainit pa rin na panahon habang mas malaki yung tsansa ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Minsan ho pala, itong mga thunderstorm maaari din magdulot ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi ho tayong mag-antabay sa update ng Pag-asa, ng particular ho nitong Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Agwat ng temperatura sa Zamboanga 25 to 32, sa Cagayan de Oro 24 to 32, habang sa Davao nasa 25 to 33 degrees Celsius. Samantala, wala ho tayong nakataas na gale warning, ibig sabihin ligtas namang pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka dito ho sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron ho tayong mga thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng ating karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin, lalong-lalo na sa may maliliit na mga bangka.
Narito naman ating inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Dito sa Kamaynilaan at sa Metro Davao, pati sa Baguio City, inaasahan natin hanggang araw ng Huwebes, patuloy na generally fair weather o mainit at tanghali pa rin maranasan, habang malaki yung chance ng mga pag-init at pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Muli po, pwede itong magdulot ng mga biglang pagbaha kapag biglang malakas na pag-ulan yung maranasan. Sa Legazpi naman, maaaring makaapekto ulit yung trough, kaya pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes, posibleng medyo maulap yung ulit yung kalangitan na may chance ng mga pag-ulan. Sa Metro Cebu, patuloy yung pag-ira ng southwest monsoon, kaya hanggang bukas, asahan pa rin itong maulap na kalangitan. Pagdating ng Miyerkules at Huwebes, ay asahan na rin yung generally fair weather na may mga isolated thunderstorms. Sa Metro Manila, agwat ang temperatura hanggang Huwebes ay 25 to 32, sa Baguio 17 to 24, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius, sa Metro Cebu naman nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Davao 25 to 33 degrees Celsius ang mararanasang temperatura. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:45 na umaga at lulubog ganap na 5:50 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ibang mga social media platforms para sa latest update ng ating lalo na pagdating sa mga thunderstorm advisories. Meron tayo po dito sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At live po na nagbabalita mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, ako ay nagre-represent ng mga residente ng Barangay 885, which is directly affected by the construction of SunTrust Asensia. Ang SunTrust ay pag-aari ni Ann Putari, kaya kami ng Mega World. So kami ay nananawagan sa kanya para pakinggan ang aming mga hinaing. Sira na ang aming mga sahig, ang aming mga walls, ang mga dekorasyon ng aming bahay nagbaksakan na. Mula alas 7 ng umaga hanggang sa madaling araw, nagtatrabaho mga tauhan mo, Mr. Tan. Kawawa naman kami dito. Araw-araw may lindol kami, parang intensity 7 araw-araw. Kaya kami tumawag na ng mga kababayan namin dito sa Santa Ana para magprotesta sa itinatayo yung 36 stories na condominium. Hindi yan kakayanin ang lupang tinatayuan nyo because it used to be a delta site and it is full of silt, mga buhangin. Malambot talaga ang lupa. Pinapanalangin nga namin na tuwi kayong maghuhukay, kayo ang lumubog dyan sa malambot na lupa na yan. Hirap na kaming mga residente ng Barangay 885 at ng Santa Ana. Kaya kami nananawagan. Bukod pa doon, sinisira nyo rin ang aming national heritage, ang aming simbahan. Lumang simbahan yan na ginawa ng shrine ngayon. So, nasisira yung aming kamarin. Yun ang bihisan ng aming mahal na birhen. Nag-chip na yung mga old paintings na hindi na marirepair kahit kailan because this is irreparable. So, yun ang panawagan namin. Pakinggan nyo kami. Pati ang city government ng Manila, pakinggan nyo naman sana kami. Hindi yung mag-aantay kayong sulatan pa namin kayo. Maglibot kayo at alamin nyo kung ano ang nangyayari sa inyong kapaligiran. Lalo na ang mga opisyales ng 6th District of Manila. Ang aming Congressman Abante, ang aming mga konsehal. Tingnan nyo kami. Mayora, tingnan nyo kami. Mahihirapan na kami. Kaya sana mapakinggan nyo ang aming mga hinaing. Umuulan, ang lakas ng ulan. Pero nandito kami at nagrarally para lang lumabag sa pagtatayo ng SunTrust property. Ako po si Perty Lagdameo Ignacio, residente ng Barangay 885, Santa Ana, Manila. Ayan, nako, nakakaperwisyo nga din yung mga pagtatayo ng iba't ibang mga high-rise
condominium. Nagkayano po sila, ilang beses na, dalawang beses nung nag-Jollibee kasama ang DENR. Hindi namin malaman kung bakit sila binigyan ng DENR ng PCC to proceed. Samantalang narinig nila ang sentiments ng lahat ng tao. Lahat ng mga taga-barangay, narinig nila ang sentiments. Tapos nalaman na lang namin, meron na ulit silang ECC to proceed construction. Ano ang naging basis ng DENR para magbigay nito? Bakit hindi kami kinausap isa-isa? O kahit hindi isa-isa, may dialogo naman. Dapat kalaman na nila ang sentiments sa mga tao. Nagpapasalamat din kami sa aming parish priest, the Father Bonsi, kasi siya talaga ang tumutulong sa amin at kay Miss Silvia Luchauco dahil siya ang namamahala ng aming Heritage Foundation. Pero ito po ba binain na namin na iparating na po ba ito sa local government? Yes. Well, they said they did not know about this and the proper permits were given because there were proper papers that Sanchez submitted. Pero hindi. Talagang hindi. Even the barangay permit was a fake. So, bakit pinirmahan yun ng city yung paligid? Okay, balik tayo sa ating programa. Pati mo yung ranges. Okay, ayan po humihingi ng tulong ang ating mga kababayan sa Santa Ana. Ang ganda ng simbahan dyan. Masyadong lumang-luma na talaga yung simbahan pero maayos pa rin. So, pakinggan natin ang kanilang mga kahilingan. Ano po? Okay. Next natin, ang ating trabaho dito sa ating balitang halian. Ayan. Ayan, iQuest. Ayan, siguro kay Marso DZ Ray. Ayan. Urgent. #Working Singapore, 30 female domestic helper. Final screening, September 29, 2023, 8 a.m. po ang punta dyan. iQuest, sa Friday na to. Okay, scan QR code para mag-apply kayo. Ayan, sige, no placement fee lahat. Wala po. Tingnan mabuti natin. Ayan, ang scan QR code. Nako, ay wala na. No placement fee. Ayan po, ayan. Yan. Scan QR code to apply. Huwag mo na masyadong lakihan para hindi. Ayan. Yan, nakita nyo? Ayan, Sir Freddy. Pwede yan sa inyo. Yan. Scan QR code EQ to apply for this. Okay? Lahat na po, nandyan na yan. Si Alex, baka si Alex din, pwede pala, Alex Napire. Ayan, ang kailangan nila, ang daw sa Singapore ay ang Orange Employment Agency. Qualification, female of course, 24 to 38 years old, at least high school graduate, no tattoo, can speak and understand English. Merong iQuest Manila. Nandito po yan sa may bandang Malbar Street, Malate, Manila. Meron ding iQuest Cebu. Ito ay nasa Colon Development Corporation Building. At meron ding iQuest Iligan. Ayan. And iQuest Dumaguete. Ayan po. Kailangan nila ng 30 female domestic worker. So hanggang ang final screening po ay September 29, 2023. Okay, next natin. Ano po bang mga trabaho meron? Ayan. Open Day Recruitment. Saan to? Sa IPAMS. Yan. Anong mga kailangan? Ayan. Open Day Recruitment for the world leading airline based in Qatar. Comis 1 and 2. They will accept walk-in applications from 8 a.m. to 12 noon. September 24 to 25. Ito yung nakaraan. Ayan. Ha? So hanggang ngayon na lang po ito ha.
Qualification, babae, lalaki, maximum age is 40. High school graduate, ALS certified, TESDA NC2, certificate in cookery, culinary arts. 2+ year of experience from fine dining restaurant, 5-star hotel, luxury cruise ship, and fine dining. Team catering events. Presentable with good grooming and pleasing personality. Proficient in English. Must have passport valid for 3 years and PEOS certificate. Okay, must have submit your passport valid for 3 years na nga po yan. Saan kayo pupunta kung pwede? Submit your authentic documents only. No fake ha, tandaan po ninyo, fake is punishable by law. Nasaan makita ang IFAMS? Sila po ay mapupuntahan ninyo sa 723 Aurora Boulevard, New Manila, Quezon City. Maganda po ito kasi number 1 po talaga sa lahat. Ang puso at isipan natin ay nasa IPAMS. Yan. For manpower pooling lang po muna ha. At ito kung kayo makakuha ay siguradong wala kayong placement fee. Open day recruitment for the world's leading airline base in Qatar. Okay, ulit natin yung iba pa natin. Hello, Miss Sarah Gabriel. Santiago Abisilia Elatio. Tapos na tayo dyan. Okay, the dry dock world. Dito naman. No placement fee rin to ha, Miss Sarah. Free medical pati. Ayan, ano ba mga kailangan nila para dito? Preferably daw with shipbuilding and maintenance experience. Work preparator mechanical, foreman machinist, foreman rudder and propeller, fitter mechanical, centrifugal pumps and valves, fitter mechanical fuel pumps naman yan, fitter rudder propeller, fitter mechanical turbo charger. Ayan, LBS solution. Ayan, apply po kayo sa applyddw at lbsrecruitment.com.ph. Kung gusto niyo pumunta doon, pwede kayong pumunta sa room M3 hanggang M5, 300 to 302, 3 and 4, 304, and 401. Nandito sila sa number 610, Guchanco Building, TM Calao Street, corner MY Orosa Street, Ermita, Manila, Philippines. Hello, Sir Dante Ramsamora. Armed Forces Hospital, Southern Region naman. Kailangan sa Kamis, Saudi Arabia. Ayan. Senior Neurology Physiotherapist. Yan. Master degrees, of course, in Neurology and Physiotherapy specialty. Current license in country of origin. Valid Saudi Council for Health Specialist registration as physiotherapist. Neurologist, optional, they can take prometric if they don't have. Interpersonal skills conducive to working in a multicultural environment, to be highly motivated and quality of multicultural team. Must have the ability to be able to direct and supervise. 2 years of clinical experience post completion of neurology physiotherapy. Apply MSD at e/recruitment.com.ph or arms.lbsrecruitment.com.ph. Pwede rin yung puntahan sa MY Orosa Street, Ermita, Manila. Harapan po niyan, Jollibee. O, diba? LBS Recruitment Solution Corporation. Shout out from Kuwait Naval Base. Shout out din sa lahat ng mga members ng Concerned Citizens of Infanta, Pangasinan. Plus CCIP, Bangon Bagong Gapo, Makabagong Sambales, Lunti ang bayan ng Candelaria. Ayan, yan po ay si Mr. Marso DC Freddy Ray. Renzol, ito paborito natin to, Renzol. Job opportunities in New Zealand.
New Zealand po ito ha. 30 electricians ang kailangan nila. Ayan. 30 electrician po ang qualification. Installation, manufacturing, and testing of electrical system or equipment. Minimum of 6 years experience, preferably 1 to 2 years abroad. Very good spoken and written English. NC3 ang kailangan nila o Registered Master Electrician. Absolutely zero fees ha. Ayan po, baka lahat po ng binabanggit natin dito ay wala po kayong makita na nagpo-process ng may bayad. No placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ayan po ha. Apply now. Ayan, apply now. For interested applicant, kindly submit your updated resume and supporting documents to. Ayan po, nakita nyo, seiji@rensol.com, robbie@rensol.com, patrick@rensol.com. No placement fee and no processing fee, no salary deduction. Ayan. No fees in any form or purpose will be collected from the applicant. Beware of illegal recruiters and human traffickers. Sila po ay matatagpuan sa 305 and 309 3rd floor Panorama Building, 825 hashtag ba yun? 825 EDSA, Barangay South Triangle, 1103 Quezon City, Philippines. Delta Beer. Ayan, ang Delta Beer ay nangangailangan din ng 100 female cleaners in Saudi Arabia. No placement fee po na binabanggit natin dito ha. Ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated ay nasa Pasay, Unit 2D, 2nd floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill, Puyat, corner Rojas Boulevard, Pasay City. Ang landmark po ay Camel Appliance, Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. Ang owner ay si Miss Margie Socorro Sacote. You can contact her sa positive 63-927-678-7454. Ayan ang ating trabaho. At tingnan naman natin ang palit pera o palit piso natin sa araw na ito. Ang US dollar ay pumapalo sa 56 pesos and 82 centavos. O, malapit na mag-57. Ang euro ay pumapalo sa 60.51 centavos. British is 69 pesos and 59 centavos. Samantalang Australian dollar ay nasa 36.62 centavos. 36 pesos and 62 centavos. Singapore, Canadian dollar is 42.15 centavos. Singapore dollar is 41.60 centavos. Swiss franc, 62 pesos and 62 centavos. 62. Malaysian ringgit ay 12 pesos. 12. Yan. Japanese yen is 38.27. Yan po ang ating kabuuan ng ating kaperahan. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Gusto niyo, nagugutom ba kayo? Umorder na tayo ng masarap na pagkain mula sa Sincerity Restaurant. Ang Sincerity Restaurant, Cafe and Restaurant ay pwede yung tawagan sa mga numerong ilalagay namin dyan. Ayan, 824-19990 and 824-19972. Order na po kayo. Napakasarap ng mga pagkain dyan. Lalo na yung kanilang chicken. Ayan. Pwede rin yung mapuntahan ang kanilang Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. And of course, meron din sila sa ground floor, Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Little Baguio, San Juan, Robinson's Magnolia, and SM Mega Mall.
Sincerity Cafe and Restaurant. At para sa masarap na inumin, ayan na ang ating absolute distilled drinking water. May 8 liters na nga po niyan at may pang personal pa. Ayan. I love this water. Thirst quenching. Ayan. Pero sa totoo lang talaga, ayan talaga iniinom ng batang yan eh. Okay. At syempre ang ating Philippine Airlines, ang ating pambansang flag carrier ng bansang Pilipinas, ang ating Philippine Airlines. Okay, yan po ang ating balitang halian. Ang Kakampi Online ay kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At syempre, happy birthday sa lahat ng mga may birthday today, September. Happy birthday po sa inyong lahat. And God bless you. And of course, gusto ko ibalita sa inyo na nagkaroon po ng consultation ang ating mga seafarers, families, and mga stakeholders, mga OFW din. Consultation regarding sa inyong pag-ibig. Sa mga susunod po, ipapakita namin sa inyo ano ba ang resulta ng mga usapin tungkol sa pag-ibig. Muli po, ito yung lingkod. 93 days na lang daw at Pasko na. Maraming pong salamat.